Kalingap, good evening po sa inyong lahat. Muling nagbabalik ang inyong lingkod, Charlotte of Cebu, for another talakayan. And since may kaganapan po tayo no, sadyang napaka-espesyal po ang araw na ito because we are celebrating Christmas Ball po kasama ang Team Kalingap. At magpapahuli po ba yan? Ang isa sa kinaaaliwan ng lahat dahil as far as I know, napaka-jolly niya, napaka-sweet, napaka-funny. So ito po yung unang pagkakataon na ating makwentuhan. Walang iba, yung anak po ni Kuya Val, si Pao! Hello, Pao! Thank you very much, no? This is our first time talaga na makipagkwentuhan kasi even though na tumitira na kami sa isang bahay. Ngayon lang nakita. Ngayon lang, dito lang kami nakita, no? Iba po kasi mundo namin ay. Kunti na lang, nag-match yung mundo namin ngayon. So, kamusta ka ngayon, Pao? Saya. Sweet siya eh. Like, sa lahat ng magkakapatid, as far as I know, ikaw yung pinaka-sweet. Sa parents mo, na-obserbahan ko din yan. So, excited ka ba sa event natin ngayon? Opo. Excited na excited, guys. Kung ano yung mangyayari, nakaka-curious. Nakaka-curious. Ilang taon ka na? You're 89. Kaka-birthday mo pa lang. Ako talaga. Ang dami ko nang ini-interview ay kung minsan di ko na iniisip na yung mga sinasabi ko. Matanda na kasi tayo ay. So ngayon, you are at your legal age na. Kamusta ang pagiging isang dalagita? Yung totoo ha. Wala makeme-keme dito. Wala. Ano po, parang walang pinagbago ganyan. Ano lang, dati lang kasi yung kung ano yung pakikitungo sa kila papa po, same lang sa ngayon. Kaya wala naman pong nagbago na siya. Ang ano lang bago yung mga parang hindi mo na kailangan ng parents pag may mga pepermahan, yung mga yes. May sarili ka ng decision kasi hinayaan ka ng magdesisyon sa edad mo ngayon, right? At ibig sabihin nun, tumatanggap na po ng manliligaw si Pao. Eh, di ba pala? Magalit si Kuya Val. Talaga sabi niya, hindi, stop! Kung pwede lang i-stop. Talaga, totoo, bawal pa sa edad mo ngayon. Bakit? Ano pa ba ang focus ni Pao? School, syempre. Tapos, church po. Oh. And ayaw din po kasi nila bata po. Ang ano sa kanila, mga 23. Yeah, that's true. Totoo naman talaga. Hindi na, iba-iba naman talaga yung gusto natin, di ba? Hindi naman namin sinasabi na yung mga nagjowa na sa edad na yan ay bawal. Wala naman kaming sinasabi na ganyan. Pero si Pao po, may prinsipyo po siyang sinusunod. Yung rules po ng parents niya ay importante pa din sa kanya. So, ilang taon ka na ready ka nang pumasok sa isang relasyon? Siguro po pag-graduate. Ilang taon ka-graduate? 30 years old? Charot lang. 21 po. 21! Anong course mo ngayon? Psychologist. Wow, ang hirap niyan. Pero magaling makisama yan. Mga ganong ano. Nahihirapan ka ba sa kurso mo? Kunti po. Sa mga ano lang naman. Anong year ka na? First year pa. Ay, bago pa lang. So, kamusta ang buhay kolehiyala? Medyo mahirap. Nakaka-shock. Kasi iba po pag sa high school. Pag high school po kasi medyo chill pa mag. Totoo. Ngayon, wala nang chill. Stress na. Bawal na mag-absent. Bawal na, stress na. Oo nga, no. Yung kurso talaga niya ay sadyang napaka-challenging. Mga behaviors po yung inaaral ng mga ganyan eh. So, yun po yung reason kung bakit si Pao marunong po makisalamuha sa mga tao. Bagay na bagay sa personality niya. Ngayon naman, alam kong ina-expect ng lahat yung love team mo. Ipapasok natin yan. Love team pa lang, di ba? No, yung pangiti, alam ko yan. Wow, ang dami ko nang na-interview. Huwag mo akong ngingiti lang ganyan. Huwag kang tawa ng ganyan. Gets na gets ko na yan. Ay, matanda na itong kausap mo. Charot lang. So, ayun yung love team mo, nalilito talaga ako sa kanila. Hindi ka na ba nalilito? Yung totoo. Ay, anong tawag doon? Paano mo nalalaman na si Edwin yan at si anong kaibahan? Sa mukha. Talaga? Ano ko na po, parang kabisa ko na yung mukha nila. Parang si Edwin po kasi medyo maliit yung mukha niya. Tapos si Edward medyo mas ma-round yung face. Ganun pa. Ano pa? Tapos mas matangkad po si Edward. So, kailangan po silang patayuin, no? Pag nakaupo, Edward, tayo muna kayo. Gusto ko lang malaman kung sino sa inyo yung ano. Kasi sa totoo lang, sa tuwing nakikita ko sila, nagbibisaya kasi sila. Kaya sabi ko, di ko talaga kayo kilala, ay nalilito ko sa pangalan niyo. Sino dito si ano? Ginaganon ko pa. Parang teacher baga, may pa-attendance bigla. Oo, so buti na lang, kilala mo na. Kamusta naman yung on-screen partner mo? Okay naman siya.
Yan totoo. Kinikilig. Kinikilig ka? Hindi lata. Hindi siya kinakilig. Malamig kasi dito ay maraming puno. Kaya ganyan lang yan. Pag nilalamig, di ba ganun yun? Pag nilalamig, ganun. Ginig yan. Di ang kilig mga kalingap. Pero okay naman. Mga ganyang limitado ang magsalita, may namumuo na yan eh. Oy, wow, di ba? Mapa-walk out na yan. Kasi alam mo ba dito sa interview ko, dito nila nasisiwalat yung mga katotohanan. Mamanda ka, baka maisiwalat mo na yan. Yun totoo. Si Edwin. Oo, si Edwin, siya yung, matanda pa siya sa'yo. Kamusta yung pakikipaghalubilo niya sa'yo? Dahil mahihain din yun ay. Okay naman po kasi dahil nga po medyo parang mas extrovert gano'n. Tapos siya medyo introvert. Parang nagkakasundo po kasi ako maingay. Tapos siya, oo lang nang oo. Opposite attracts. Opo. Hindi ka nahihirapan kasi kung minsan kasi tayo madadaling pag kinakausap natin yung tao, oo lang ng oo, nakakapagod yun. Sarap. Hoy, magsalita ka nga dyan. Masarap ganyanin ba? Di ba? Opo. Pero naman po minsan, nakwento din. Nagkwento din. Minsan nakukuha mo na yung saloobin niya. Minsan nga po siya yung nagkwento. Pero alam mo ba yung mga ganong klaseng tao, mapili yan. Yung sino yung kinakausap nila. Kabuti na lang na mo siya, nakuha talaga yung loob ni Edwin. Anong kadalasang kwentuhan niyo? Patungkol saan? Ay, Marites to? Hindi to Marites. Kwentuhan lang to guys. Ito Marites, kayo naman. Minsan po yung mga experience niya sa buhay, yung work, ganyan, di ba po nakaranas sila magtrabaho sa Davao. Tapos yung pagkakaiba ng Davao sa Daet. Totoo. Hirap nga dito mag-Tagalog ay. Nababash tayo nila. Baluktot na yung Tagalog natin. Yun, napasok mo na nagkukwentuhan kayo sa buhay, tungkol sa buhay nila. Ibang-iba ang buhay nila sa'yo. Iba po. Sobra, di ba? Oo. Naawa ka ba sa kanila? Opo, ganun kasi parang sa age nila na hindi dapat nagtatrabaho, yun yung ginagawa nila. Imbis na saya, ganyan. Kaya po ngayon na nakakapag ganyan na sila, mga party-party. Masaya. Parang first time yata nila, no? Oo, makaranas na. Kasi nakwentuhan ko din si Edwin, sabi niya, ang laki talaga ng pagbabago nung pumasok sila sa Team Kalingap. At ikaw din nakasuporta sa kanya. Ang laki din ng papel. Sa tingin mo, malaki ang papel na ginampanan mo sa buhay ni Edwin? Shit, siguro. Kilig na kilig siya ay. Ako interviewer mga kalingap, maniwala po kayo sa akin. Yung kilig po ni Pao, napapasa niya sa akin. Wala bang big bro si Edwin? Walang big bro? Wala. Wala pala. Kambal lang pero walang kuya, no? Kaya nakakatanda. Sila ng dalawa, napaka-interesting ng buhay nila. Kasi silang dalawa, buti na lang may kaagapay, no? Silang dalawa. Oo, Ikaw ba, gusto mo bang magkaroon ng kambal? Kambal na kapatid. Oo, ni minsan. Actual po. Bakit? Parang gusto ko kambal na lalaki. Parang ang interesting po ba ganun. Ay, shoutout mo yun sa papa mo. Gusto mo magkaroon ng pagkambal. Hindi na mababago eh. Sayang. Paano lang kaya, magkatotoo ba? Sayang. Sayang mga kalingap, napaka-jolly. Anong pakiramdam mo na nagkwentuhan tayo for the first time? Hindi ko in-expect guys. Kasi kala ko si Ate Charlotte reserved din. Like, tahimik-tahimik din. Parang pa-virgin, gano'n? Parang ganyan. Totoo naman yan. Mahinginin. Virgin naman talaga ako. Po pala, parang same ko, jolly din. Maingay din. Maraming nagko-comment kung minsan sa akin. Kayo, talaga, tawag doon? Like, we are definitely relatives daw. Kasi same vibe lang. Hindi niya alam po na relatives po kami. Alam mo ba? Diba? Alam ko nung may reunion. Sabi ko na lang. Diba? Hindi niya alam. Kasi nga, hindi talaga kami nagkukwentuhan. Kasi si Pao, hindi sa, sa daip nakatira. Nasa Naga po kasi. Oo. Tapos pag nauwi ako, minsan po. Hindi nagkikita. Pinapanood ko lang yung mga vlogs mo. Tawa-tawa talaga ako sa'yo. Ay, lalo nang sumulong ka sa baha. Yes, nung nagbumaha sa Naga, pinanood ko yun. Kasi nga, napaka-jolly, napaka-cute. At ayun ang sarap din pakinggan na isa si Pao, sa murang edad niya, sa murang edad mo, sumabag ka na dito. Kasi nga yung ate mo, nahihiya po. Oo. Mahihiya po kasi. Ikaw, hindi ka nahiya? Dahil wala siyang hiya. Charot lang! Yun na rin po yun. Totoo naman, di ba? Parang sa akin po kasi nabuhos lahat. Sino ang nag-encourage sa'yo para pasukin ang ganitong klaseng trabaho? Sila papa. Dahil nga, given na sa family mo. Hindi ka na-pressure ang sikat ng family mo? Hindi man po. Kasi
parang di man po kami tago. Kung ano po yung ugali namin, yun yung pinapakita namin. That's Kaya, good. Wala po kami tinatago, di kami napipressure na kayo itago. Yun po yung lesson, isa sa mga lessons na matutunan po natin sa interview na to. Kung ano yung pinakita mo, yes, magpakatotoo ka. Kasi if you keep hiding yourself, hindi araw-araw, hindi Mahirap. Oo. The time comes talaga, aabot sa pagdating ng panahon ay hindi mo na maitatago yan. Katulad ng feelings niya kang Edwin. Uy! Ay, uy! Wala yun. Cut yun? Ay, uncut pala to. Uncut to. Hoy! Dahan-dahan. Pero naaamoy na natin yan. Ikaw, ramdam mo? Charot lang. Malapit na to, malapit na to magsasabi na napasok na natin mga kalingap. Tandahanin natin, kasi nabibigla yan eh. Ngayon, anong masasabi mo kang Edwin? Kasi nga, go din siya sa pagsuporta at pagmamahal sa'yo. Ka Edwin? Yeah, message mo sa kanya. Ano? I-focus natin. Dito natin yung makikita. I-focus natin. Okay. Hala. Anong message mo kang Edwin? Patuloy lang siya sa buhay na hindi siya parang, wag siya mapapagod na magsikap, ganyan. Kasi po baga, dahil nga iba yung environment nila sa diet, dun nga po dun sa vlog, sabi niya nga na sa Davao, 2 beses lang siya pumapasok sa isang linggo. Dito po baga, 5 days. Ganun? So parang opo daw, kasi working student nga po. So dapat hindi siya mawalan ng pag-asa, hindi siya mapagod na magsikap. And kung ano siya ngayon, ganun lang, like maging humble lang siya. Kahit hindi yung kunyari na pag nakahawak na siya ng mga pera, totoo, malaking no? pera. May mga taong nagbabago pag nakahawak Nakahawak ng na po. ng Pera po talagang kalaban ng tao. Wow, I love that. Paano mo nasabi yan? Hindi po sa gobyerno. Oy, pumasok tayo bigla sa politik. Nariltok tayo ni politik. Ang galing na ng pabanat dito. Oy, dadaanan mga. Yeah, totoo naman, no? Totoo talaga. May mga tao talagang nagbabago pag umangat na. Nakakalimutan kung saan nanggaling. Oo. Kaya lingon-lingon din kayo, no? Baka mas stiff neck kayo niyan. Hindi kayo marunong lumingon. Ayun. So, ang ganda ng message niya kang Edwin. Wala kang ibang inisip kundi makapagtapos, no? Magsipag sa pag-aaral. Kasi nga, behind na si Edwin. No? Anong kurso ba kukunin niya? Sabi niya po, criminology. Oh, diba? Nagkikwentuhan na sila about sa future. Pasok! Nakuha na natin si Pao! Hindi alam ni Pao na tinatarget natin siya ngayon. Ano pala ako dito? Hindi niya alam yung mga iba pa tong tanong. Sa'yo, maraming salamat talaga sa'yo, Pao. Kasi ito po ay hindi lang first and last. Magkakaroon po yan. Pausbong pa kasi yung nila lab team. At hindi din masunod-sunod, no, dahil nag-aaral din kayo. Pero ang daming natuwa, nagmahal, lalong-lalo na sa'yo, no? Ang daming kinilig. Lalo na ako kahit matanda na. Charot lang. Sa anong masasabi mo sa lahat na nagmamahal at sumusuporta sa EdPao? Ano po, syempre maraming salamat sa mga nagsuporta. Hanggang ngayon sumusuporta pa rin. Sana po huwag kayong magsawa na magsubaybay sa amin kasi hindi lang po siya basta vlog, nakakatulong din po kila Ed tong ginagawa namin. Kaya yun po. And sana sa future kung sakali naman na lumaki yung wag po tayong magkumpara sa iba kasi patas-patas lang po kami sa kalina. Wow! I love how the way you explain your thoughts ay talagang related tayo sa isa't isa. Charot lang! May pinagmanahan! Manang-mana ka sa mama mo. Sa mama mo lang. Charot lang! Charot lang, no? So, ayun, no, maraming salamat din. Kasi nga, napaka-straightforward ng kanyang sagot. Walang pakimik-kimik. Tawa-tawa lang dito. Pero kinilig na yan, mga kalingap. No? Kinilig at marami pa. Huwag po kayong mag-alala dahil hindi po ito yung huling pagkakataon na ma-interview natin si Pao. Ngayon, last question. Second to the last na lang. Kinakabahan ako. What's your ideal man? Ano wala na ako sa isang lalaki? Pasok na lang natin. Kahit 3 characteristics lang sa nahanap mo. Number 1. Una po sa lahat, Christian. God-fearing man. Dapat lang, no? Kasi pag may takot sa Diyos, pasok na lahat. That's... Wow! Okay, number 2. Pasok na lahat mo? So, doon na. Number 2, ano? Gusto ko matangkad. Alam na namin. Day, sabihin mo na, Day. Charot lang. Number 3. Mataas. Mataas yung pasensya. Loka! Iba yung iniisip. Sabi niya matangkad, kaya sabi ko mataas. Pag matangkad kasi mataas din yan. Ang pasensya. Diba? So, ayun.
Tama ba? So, ayan po na sinabi na niya yung ano niya, ideal man. Ngayon, bago kasi, ito kasi yung last part ng interview ko. Word of the day. How do you describe your life today? Or sa love team mo? Word of the day, one word lang. Wait lang, paano ba? Nag-isip. Okay. Ako kasi teacher nito eh. So, bigyan natin ng 5 segundo yan na mag-isip. Paano ba? Ang hirap eh. Yeah, just one word. Ang pumasok sa isip ko agad is amazing. Amazing. Okay, bakit kaya amazing? Parang nakakamangha lahat ng nangyayari ngayon. Very well said, no? Sa yung mga kalingap. Thank you very much for watching this video. And ito pong talakayan na ito, hindi lang po pampa-good vibes. Ano po to, no? We want you all na may natutunan po kayo sa discussion namin. And ang dami po nating matutunan galing kay Pao. At her young age, ang dami mo nang, you're full of wisdom. So, just keep going. And keep improving din kasi nga, you're still young. Ang dami mo pang maipakita, may pamalas, matulungan, at mabigyan ng pagmamahal. Katulad ni Edwin. Yes! So, maraming salamat po. Dito na lang po tayo magtatapos. It's me, Charlotte of Cebu. Calling tail. Yes! And this is our Kalingap Talks. We will see you next time. Goodbye for now! Bye!